alam mo, Madam Animal, Animal talaga pa. Ganun ko lang na-realize, Animal. Sabi na, naintindihan ko na kung naging judgmental ako, sorry na po. Hindi, kahit ako medyo ano. Oh, sabi dito, lesser evil si Cheese kesa kay ex-convict. Palagay nyo ha, ako sa tingin ko lang, ito yung opinion ko lang ha. Nasaktan dito si Senator Jinggoy. Kasi naalala nyo, umugong na yan before. Umugong na yan, may interview pa nga ang GMA or News 5 kay Jinggoy. Kung if my memory serves me right, ay tinanggi ito ni Jinggoy na nagkakaroon ng kudeta at siya ang napipisil maging Senate President. Umugong na yan. Pansin nyo, di ba? Most probably, umaasa ito si Jinggoy na siya. Pero siguro, hindi rin pumayag itong mga DDS senators. Di ba? Kasi alam natin, yan ang lehitimo maka-Marcos. Yan si Jinggoy. So tama, lesser evil si Cheese kesa kay Jinggoy, kesa kay Zubiri. Din ako medyo napapaano rin ako Kaya nga hindi ako mapakali. Kanina bago mag-live sa SMNI, tinatawagan ko talaga yung basta kakilala ko, sabi ko hindi pwedeng hindi ko malaman ang katotohanan dito. Kasi kailangan ko, alam mo, eto mapapansin nyo bakit hindi nagsasalita tong kabilang kampo? Pansin niyo laman ng lahat ng balita, lahat ng bata ni Zubiri. Nagsalita si Villanueva, nagsalita si JB, nagsalita si Zubiri. Hindi ko sinasabing masamang tao si JB at saka si Villanueva Hindi yun ang sinasabi ko. Bakit lang yung kampo lang ni Zubiri ang nagsasalita? Bakit? Diba? Kasi so that yung unang pumasok sa tao since nasaktan naman na si Zubiri, maging bayani sa tingin ng tao to si Zubiri. Exactly. Diba? Yun ang punto dito. Nakuha niya yung amor nung kabila. So, ito namang kabilang kampo, hindi naman nila kailangan i-justify kung bakit. Kasi sa kanila, darating ang panahon, malalaman ninyo at makikita ninyo ang galaw ng Senado. Yun ang kanila. Tingnan natin. Huwag ka lang tumawag sa buting ngas, baka tuklawin ka. Patay tayo dyan. Choice din ba si Jinggoy majority sa Senado? Ito nga yan na nga, isa pa yan. Kung sinasabi nilang gusto ang tuta, gustong gawin ng Malacanang na tuta ang Senado, bakit hindi si Jinggoy ang nilagay? Si Jinggoy, panoorin ninyo yung paliwanag ni Roque kung bakit si Jinggoy ay maka-Marcos. Napanood niyo yun? Panoorin niyo yun. Kasi malalim ang dahilan. Panahon pa lang ni Erap, tatay ni Jinggoy, maka-Marcos na po ang mga Estrada. Panoorin niyo yun. Kaya kung gusto at gusto ng Malacanang kontrolin ng Senado, sana si Jinggoy ang nilagay na Senate President. Kaya nga inunahan si Cheese Escudero. Bago pa mawala kasi marami nang dissatisfied hindi na happy. Tandaan niyo, marami pang kaalyado marami pang lakas sa loob ng Senate. So bago pa makuha talaga totally ng mga Marcos yan, kumilos na itong grupo ng mga group. So sa madaling salita, inunahan. Kesa mapaupo pa ang hawak sa liig ng Malacanang, gumalaw na. Diba? Mas maganda yun. Isipin nyo si Jinggoy ang nakaupo Senate President. Type nyo. Doon sa mga nagsasabi DDS sila pero type nyo si Jinggoy. Grupo nila Cheese para sila na yung mapasok. Gugurgurin si Cheese para automatic si Jinggoy. Hindi mga ganyang kaisipan natin Wala naman sa hulog yung gurgurin. Kaya hindi po ganun yon. Pagka yung kasunod sa Senado siyang mailalagay, hindi yan parang President, Vice President. Next ka na, tanggalin mo si Cheese, tapos kasunod na si Jinggoy. Hindi ganun dyan. Hindi. Grabe yung mga ng tao. Hindi po, kung matatanggal si Cheese, sila mag-e-elect kung sino. Hindi porket yung next in line siya.
Kailan kaya nila nalaman about sa diversion ng funds? Bakit ngayon lang nila ginawa yan? Matagal na yan. Sabing, alam nyo ba na January pa lang, kinikwento na nga ni Dada ito sa atin eh. January pa lang, meron ng ugong. Ugong na papalitan si Zubiri kasi maraming hindi satisfied sa performance. Hindi pala sa performance, sorry, not performance. Kasi nagtatrabaho naman. Kaya lang, maraming hindi natutuwa sa kind of leadership ni Zubiri. January pa lang may bulong-bulungan na. Kaya nga 'di ba tandaan niyo January pa lang ang binubulong na nila si Jinggoy kasi alam ng lahat ng senador. Tama, correct yung komentaryo nyo. Correct. Pasok. Yan ang bunot dulo niyan. Buti hindi si Jinggoy. At punot dulo rin, ang bottom line nga kontra sila sa Chacha. Yan na yun. Yan na yun. Matuwa na tayo kung ang magiging resulta nito, hindi matuloy ang Chacha. Napakalaking bagay nun. Na si Jinggoy ang bata ng Malacanang. Alam lahat yun. Kaya, gumalaw na itong ibang grupo bago pa makuha ng Malacanang to Senado dahil hindi na satisfied dito kay Zubiri yung ibang kasamahan natin, galaw na tayo. Kaya na-take over ni Chis Escudero. Sa madaling salita, this is a political move. Palakpakan. Galing. May nagko-komentaryo dito. Mali kayo sa analysis nyo, Banateros. Anong gusto mong anong gusto mong analysis natin? Mag-hearing tayo. Ay nako, talaga naman no. Gaya ng sabi ko, hindi ko po kayo pinipilit kung anong gusto ninyo. Wala nga pong problema yan. Kaya nga, una pa lang sinabi ko, I'm addressing the DDS. Kung kayo ay hindi DDS, okay lang. Diba? At wala namang pilitan. Siyempre, kung magkaasawa nga, magkakaiba ng opinion eh. Diba? No. Kung yan ang opinion mo, gusto mo si Jinggoy, di bahala ka. Gusto mo si Morales, di bahala ka. Gusto mo si sino pa ba? Gusto mo si Villanueva, bahala ka. Diba? Walang problema. O gusto mo si JB, walang problema. Kanya-kanya tayo. Ay, saglit, antayin natin. May pinagko-commentary dito. Anong tama? Sige, sagot ka, Bismin. Anong tama ang tamang komentaryo? Antayin ka namin, ha? Sige, anong tamang komentaryo, Bismin? Ayan, ang ganda na sinabi ni Marie. Bago ko basahin ang sabi ni Marie, antayin ko ang komentaryo mo, Bismin. Anong tamang komentaryo? Ikaw ang sumagot. I still stick to DDS. That's an organic move of the Bisayan. Tahimik pero mapanganib. Asan ka na? Yung nagkomentaryo, sagot na. Kung ganyan ang analysis, para na rin kayo nagsumbong kay BBM na mag-ingat kay BBM. Talagang dapat tayo mag-ingat kay BBM. Ano bang gusto mo? Talaga, ano bang gusto mo? Baka nagkamali kang punta ng channel. Definitely mag-ingat tayo kay BBM. Ano gusto mo? Sumunod tayo na sumunod kay BBM? Lahat sundin natin?